natin ang manager ng Pogo sa Porac, Pampanga na tumakas, mga kababayan, doon po sa Davao, na kung saan po ito ay nahuli doon po at balak atang mag-backdoor, mga kababayan. So Davao na naman ito. Siyempre, pag-usapang Pogo, si Duterte ang una natin na tumatatak sa ating isipan. Dahil si Duterte, mga kababayan, ay masyadong nakinabang sa panahon ng Pogo. Dahil lahat ng ito, kahit illegal, ay ginawa nilang legal di umano. Kasi ito ay nakakatulong sa cash resources ng ating presidente at pwede raw itong pagkunan ng maraming trabaho. Diba? Ay, nagbibigay din ito ng revenue, nagbibigay ng ano pa ba? At kung ano-ano pa. Pero mga kababayan, ang katotohanan na parang eto na nga, yung Davao mukha talagang nagiging daanan ng mga Chinese o in-check, mga Chekwa. Diba, ginagawa nilang backdoor, mga kababayan. Malaya silang nakakagalaw dito. Biruin mo parang Pampanga, pumunta ng Davao at doon magba-backdoor. Oh, bago ako magkwento ng gusto sa inyo, pakinggan nyo muna. Ito. Oh, ito mga kababayan. Manager ng illegal Pogo sa Porac na sabat sa Davao. Ayan hindi ako nagbibiro dyan. Akala nyo, idinadamay ko na naman. Kaya nga nagtataka ako, protector ba talaga ng mga Pogo itong sila Duterte? Protector ba ng mga Chinese ang mga Duterte, mga kababayan? Tinangka umanong tumakas ng bansa ng isa sa mga boss ng Lucky South 99 sa airport sa Davao City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC, nasabat ng immigration sa Davao Airport nitong linggo, kahapon, ng gabi ang sinasabing manager ng Lucky South 99. Dagdag ni Marby, teka, mali ata tayo 1, dito, sunod. Dinala sa detention center ang babaeng Chinese manager ng Pogo Hub at ididetalye rin ng PAOK sa isang press conference ang kanilang nadiskubre sa inspection sa nasabing Pogo Hub. Sabi rito, muling bumalik sa Porac, Pampanga ang PAOK, kasabay nilang dumating si Senator Gatchalian. Gaya ng obserbasyon sa mga Pogo Hub, bukod sa self-contained community, halos pareho lang ang pinaniniwalaang nagaganap na krimen sa compound tulad ng torture, kidnapping at mga scam. May torture, may prostitution at tinatanong yung kanilang mga passport. Hindi sila pinalalabas, hindi sila pinalalabas at pinatatrabaho, pare-parehong Pogo Hubs. Maging sa mga dokumentong na-recover ay may pagkakapare-pareho rin ayon sa CIDG. For the information of everybody, including the PAOK, we have seen some connections between Bamban and Porac Pogo. Alam na des mga kababayan, Bamban, alam naman natin si Mayora Alice Go ay nakipag-meeting, may lihim na relasyon dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At doon pa mismo sa bahay nakipag-meeting, mga kababayan. Kasama po ng ibang mga tuta ni Digong, kagaya ni Bongo, kagaya po ni Paeldon, kasama na rin yung kapatid nitong si Alice Gu, di ba? So may connection daw ang Bamban at Porac Pogo. Ngayon mga kababayan, kung i-relate nyo ito at i-connect, di ba? Galing sa Porac Pogo, manager nila doon sa Davao pumunta. Magba-backdoor nga. Diba? Those documents are still being studied, and aside from that, we are in the process of applying computer data seizure warrant
Sabi ni Police Major General Leo Francisco, ang hepe ng CIDG. Kabilang sa naging katanungan ni Gatchalian at PAOK sa kanilang pag-inspeksyon ay kung paano kabilang sa naging katanungan, kabilang sa naging katanungan ni Gatchalian at PAOK ang kanilang pag-inspeksyon ay kung paano nakapagpagawa ng ganitong karaming gusali nung pandemya sa kabila ng mahigpit na ipinagbabawal ang construction nung panahong iyon. So mga kababayan, connect the dot na lang. Di ba? Panahon ni Digong, tapos panahon ito ng pandemya, sabi ni Digong, sabi niya kay Harry Roque, Hari, bibigandang Hari, boss, bakit po? Ipagtanggol mo nga yung depensahan mo nga yung pogo. 'Di ba? At ito namang si Hari, mga kababayan, pinagtanggol nga niya yung pogo. At ang sinasabi nga niya, ito ay nakakapagbigay ng cash resources sa ating presidente. Mga kababayan, malaking bagay daw. So alam nyo na kung sino ang mga nagbigay dyan. Sila lang din. Pinayagan nila mag-ooperate at maging legal ang pogo kasi either illegal o legal yan, talagang may malaki silang pakinabang. Sa laki nito, paano nakalusot sa mayor o sa barangay? Pwede ma-inspeksyon, sanitation, pwede ma-inspect. Dapat red flag kung isang mayor hindi pinapapasok, magduda ka na. Kung tahimik ka, parang kasama ka na. Diba? Mga kababayan, mayor dun sa Porac, hindi si Alice. Naunang dumipensa ang alkalde na PAGCOR ang may kapangyarihan sa pag-monitor ng illegal na Pogo Hubs. Narinig ko yung sinasabi nito na bakit daw sila ang sinisisi. Mga kababayan, samantal PAGCOR naman daw ang dapat na gumagawa ng pagmomonitor. Ang tanong nga paano nakalusot sa inyo? 'Di ba? Samantalang may mga city engineer naman kayo. Parang awkward na kami ang nasisisi tapos sila ang may power. PAGCOR ang may accountability dito, sabi ni Mayor Jing Capil. Samantala, pinaimbestigahan naman ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil ang posibleng pagkakasangkot ng ilang pulis sa protector umano ng mga illegal na Pogo Hub. Parang ang layo ng kwento, no, mga kababayan, doon sa manager na nakita nila doon sa Davao. Parang inilayo nila mismo Sabi ko kanina, bakit? Ang usapan natin, ang nakalagay dito, manager ng Pogo, ng Porac, ay nasabat sa Davao. Bakit nung binasa ko, parang iba yung nakalagay? Parang niloloko nyo yung tao Parang bigla nyong iniba sa dulo, mga kababayan. Pero, syempre babalik tayo dun sa pinakaulo ng ating balita na manager nga daw po ng Porac, Pampanga ay nasabat doon sa Davao, mga kababayan. Alam po natin, ang Davao, talaga naman sister yan 'di ba? Ano po yan ng China? 'Di ba? Teka lang Diba? Yung kasi doon, mga kababayan, ang pinaka-point natin doon, dahil nga sila Digong, talaga naman po, ginawa ng sister city ng Jinjiang, China, yung Davao. Diba? So napakadali po sa kanila na kumilos, magpabalik-balik. Napakadali po sa kanila, mga kababayan, na lumusot. Kita nyo, ang daming pwedeng pag-backdooran. Bakit sa Davao po sila? Diba? Kita nyo po ang nagiging ganda ng takbo ngayon sa pagpapalit po ng mga kapulisan, ng ating mga kasundaluhan dyan sa Davao. Palagay nyo, kung halimbawa tumakas, nagbabalak mag-backdoor itong manager ng Pogo, di ba? Kung ito hindi pinalitan yung mga pulis dito sa kasundaluhan, mauhuli ba natin ito, mga kababayan? Hindi po. Kasi palagay ko, kaya pinalitan itong mga to, bukod dun sa usapin kila kay Buloy, usapin kila Duterte,
mga kababayan, marami po talagang mga illegal transaction. Mga illegal na nangyayari dito sa Davao. Lalong-lalo na sa kanilang port, di ba? Nagiging anuhan na lang to Nagiging backdoor, daanan ng mga tsekwa sa kanilang paglisan, sa kanilang pagpasok. Talagang hindi po namomonitor, nagiging bulag-bulagan yung ating mga personnel dito. Yung mga nakatalaga dyan dahil po may kaakibat na pera. 'Di ba? So may kagandahan kaagad, meron na may result. Mga kababayan, ang ginawa ng ating Pangulo dyan na pagpapalitan yung mga pulis, sundalo dyan sa Davao. Kita nyo naman siguro hindi to nabalitaan o hindi to na-inform na pinagpapalitan na yung mga mga uniform personnel sa Davao. Bakit doon pa nagpakita, 'di ba? Tanga-tanga rin Sa bagay, mga kababayan, palagay ko hindi nga na-inform. Kasi nga nakamonitor na sila 'Di ba? Nakamonitor na sila. So ang ibig sabihin, hindi na sila pwedeng makipag-contact doon sa mga tao lalo ngayon. Kahit yung Alpha Pichu Papi ni Harry Roque, mga kababayan, si R. De La Serna, 'di ba? Mukhang iniimbestigahan na rin ngayon kung bakit siya nandoon sa Pampanga. Tama, sa Pampanga nga. Bakit siya nandoon? Bakit siya nakikitira doon? 'Di ba? Bakit nandoon yung kanyang mga papeles? Anong ginagawa niya doon bukod sa sabi ni Harry Roque, baka yan ay nakitira lang diyan. Walang pambayad ng ng kondo, pambayad ng hotel, pambayad ng boarding house. Sabi ni Tikbalang, Pogo building muna bago infrastructure project para sa bansa. Yun talaga, mga kababayan, Pogo talaga ang inuna nila nung panahon ni Digong. Kaya hindi tayo magtataka. Lahat ng mga yan, syempre may may tinatawag tayo na merong mga taga-singil. 'Di ba? Taga-kubra, mga kababayan. Kumbaga sa mga dati ng high alay, sila yung mga kubrador. sabi ni Tikbalang, Alpha Pichu Papi. Di ba? Nakakapagtaka po talaga. Kumbaga isipin natin, etong sila Peter Lim noon, 'di ba? Sila Michael Yang, bakit hindi na natin sila napagkikita? 'Di ba? Saan sila lumabas? Palagay ko alam nyo naman yung kasagutan. Dahil nga ang kanilang padrino pader nung panahon ng na nasa katungkulan pa itong si Digong bilang presidente. Mga kababayan, ang nangyari diyan, malamang sila din po ang nagpapadaan. Sige, dito kayo dumaan, walang manghuhuli sa inyo, kaming bahala. 'Di ba kasi hawak nila yung mga kapulisan. Hawak nila yung mga uniform personnel. Sino ba naman, mga kababayan, ang tao na magtatangka na kalabanin sila Digong pagdating dyan sa Davao? Ngayon iba na ang sitwasyon. 'Di ba? Kumbaga parang sa table, ito ay nabaliktad na. Dahil hindi na silang nakaupo, hindi na nila kayang paglaruan ng tao. Hindi yung mga ibang nababayaran dyan, hindi ko man sinasabi na lahat ay napatigil na, pero at least nabawasan na. Kita nyo, mayroong resulta. 'Di ba? Dahil kung hindi na natin makikita itong Chinese na to, mga kababayan. 'Di ba? Na tumakas po. Ito talaga yung niya yung itsura niya Pakita ko sa inyo Tinakpan pa nila yung pagmumukha